Una sa lahat, hindi ako sure kung aling bahagi po yung na-monitor niya kasi may panahon ho natulog siya eh. Doon sa kanyang araw-araw po na pagpunta sa paglilitis, no? Yun po yung una. Pangalawa, tingin ko naman ho, naging very fair ang atin pong presiding officer. Dito po sa kanya pong pagpapatakbo. Nito pong paglilitis po na ito, may panahon para mag-object talaga profusely yung pong depensa doon sa mga inilalatag po ng prosecution. And yung prosecution witnesses ho, tingin ko, in most parts, no, na ipapakita ho talaga nila yung iba't ibang facets. For example, dito sa confidential funds misuse, yung facets ng misuse. No? So nakita natin yun dun sa COA, kikita ho natin ngayon ito sa OVP personnel, and makikita po natin ito pong iba pang facets na ito doon sa NBI, PSA at iba pa hong mga nakatdaktang mga ilatag na mga testigo sa susunod pong mga araw at mga linggo. Ganon din naman yung nangyari doon sa pagbabanta. No, nakita ho natin yung presentation ng three levels of NBI witnesses, no, yung ginawa ho nilang presentation po ng evidence. No? So, tingin ko, we are very much confident doon po sa pagkakapresenta ng amin pong mga testigo. And we are expecting the same until the very end. Doon naman po sa last na lang na follow up, yung sa kawalan daw po ng control ng presiding officer. Again, katulad po ng binanggit po natin, maayos naman po yung pagpapatakbo ng pong ating presiding officer ng paglilitis. Meron pong pagkakataon yung prosecution at depensa na mailatag fully and comprehensively yung kanila pong mga pagtingin. Tingin ko naman ho, yung pong mga oral arguments ng pong magkabilang panig at yung pong mga pagtatanong ng pong mga senator judges, relevant po ito eh, to get to the truth. No? So, dapat hindi rin ho natin ito minamadali. At we should allow all the parties, prosecution, defense, and even the senator judges to be able to state their case and to state their thoughts during the course of the proceedings.